Episode 81 na tayo ng magandang dilag mga kapuso, araw ng Martes. Nagkakausap itong mag-best friends sa loob ng sasakyan, no? Dahil nga natutuwa nga itong si Donna sa mga ikukwento nito ni Gigi. Tungkol nga dun nga sa sampang kaso na ibibigay nila kay Blair. Samantalang si Gigi, naku, sabihin ko naman lahat yan bukas. Ikukwento ko naman yan lahat bukas sa interview. Sabi naman ni Donna, no, basta isiwalat mo lahat ng mga kasamaan nila. Tapos sabi naman ni Gigi, no, Beshi, itago mo nga pala tong susi na to. Kaninong susi ito? Ito yung susi ng bahay mismo ni Blair. Ops, hindi na siya bahay ni Blair, ex-house kamo ni Blair. Ba't mo nga pala to pinapatago sa akin? Eto seryoso, Beshi, yung bahay na yan, para yan sa inyo ni Tita Ruby. Talaga ba? Oo, hindi ako nagbibiro. Alam mo, parte ka na ng pamilya. Hindi lang matalik na kaibigan ng turing ko sa'yo, kundi parang kapatid na kita, Donna. Yung bahay na yan ay para na yan sa inyo. Talaga ba, Beshi, pinapaiyak mo ko, nakakainis ka. Maraming salamat, ha. Sobra-sobra na itong binigay mo sa akin. Ikaw naman, para tong sira. Hindi naman kami humihingi sa'yo ni nanay eh. Tapos binibigay mo sa amin. Hindi, Beshi, deserve mo yan. Para talaga sa'yo yan. At saka bago mo nga pala tirahan yung bahay, pabindisyonan mo kasi dating demonyo nakatira doon. Of course, talagang pagbibindisyonan ko, nagtawa na silang dalawa tapos nagkayakapan ulit sila. Nakakatuwa, no? So ito na nga kinabukasan, tinatanong talaga nung reporter or interviewer, ayan, kung paano nga ba niya nakilala tong Elite Squad, diba? So nakakapagtaka lang, bakit kailangan niyang baguhin yung pangalan niya from Gigi Robles to Greta B. Sabi naman niya, kinakailangan ko talagang baguhin ang pangalan ko para maitago ang identity ko. Sabi naman ng babae, talaga ba na sobrang sama ng Elite Squad? Oo, sila mismo ang may gawa nito. Niloko nila ako. Alam mo na, sila ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Pinaibig nila ako. Ako naman, umasa, nagmahal. Ibinigay ang sarili ko sa isang taong mahal ko na hindi naman ako minahal. Wala na akong tinira sa sarili ko habang pinapanood si Jared. Tapos sabi ni Jared, bumubulong siya sa isipan niya kung may babalik daw niya ang nakaraan. Hindi daw niya hayaan na masaktan pa si Gigi. Ayan, no? So napapaisip na lamang tong si Jared, diba, habang pinapanood nga yung live interview. Sabi nga nito ni Gigi, talagang sobra na yung ginawa sa kanya. Habang itong si Blair nag-astang parang kuro at meron daw delivery ng pizza. So sabi ng staff, pakilagay na naman doon sa may table. Pumunta siya sa pinakaunahan. Tapos sabi niya, totoo bang si Blair ang may gawa nito? Kung tutuusin, kung titingnan natin, mukha naman siya mabait, sabi ni Gigi, no? Mukha lang siyang mabait, pero nagpapanggap lang siya mabuti. Dahil sa kaloob-looban ng pagkatao niya, sobrang sama niya. Sabi, no? Hindi talaga makapaniwala yung reporter sa mga isiniwalat ni Gigi. Samantalang si Gigi napapaluha na lamang habang kinukwento niya. Si Blair daw ang dahilan, siya daw ang mastermind ng lahat ng mga plano ng Elite Squad kung bakit siya kinaibigan nila, 'di ba? Pinaibig ni Jared, inutusan niya mismo yung mismo niyang boyfriend na akitin si Gigi. Kaya hindi makapaniwala yung reporter, sabi niya, 'di ba ex sila ni Blair? Paano naman niya gagawin yun na ayun nga utusan niya yung boyfriend niya? So ayun nga, talagang kayang gawin ni Blair yun para makasakatuparan yung plano nila. Samantalang si Blair hindi na nga nakapagpigil kasi maiksi lang ang pasensya nito Sumugod na nga siya. Kaya nangyari, yung pizza, tingin ko parang may lason yun Hindi na nakain. Kaya napapanood sila ni Jared. Naggulat si Jared dahil nakita siya sa may laptop. Live interview. Samantalang si Cyrus pumasok na nga sa loob ng kwarto ni Attorney Eric para ibigay yung mga files na nire-request sa kanya. Ito daw yung mga kaso na maitadagdag para kay Mayor Magnus. Kaya inaasikaso na nga nila. Samantala, biglang dumating sekretary ni Attorney Eric para ibalita nga yung nagaganap na kaguluhan sa live interview ni Greta. Napanood ito ni Eric at madali siya nga pumunta. Bigla agad siyang tumayo. So sabi naman ni Blair, galit na galit si Blair, bakit hindi mo sabihin sa kanilang lahat na ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko? Sinira mo ang pangalan ko, nawalaan ako ng trabaho,
at ngayon kinuha mo rin ang bahay ko. Inakusahan din ako na ako mismo yung nagnakaw. Di ba suot-suot mo yung diamond bracelet kahapon lang? Ngayon ba't hindi mo mailabas, hindi mo maipakita, sabi ni Gigi. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Blair. Wala sa akin yun. Hindi, wag ka nang magmaang-maangan pa, Gigi. Ipakita mo na, sabihin mo na sa kanila. Sabi naman ng reporter na pwede ba natin i-set up to ng schedule para sa iyo, Blair, para naman maisabi mo yung side mo. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko itong babaeng to, no? Dahil siyang sumira ng buhay ko. Gigi, sabihin mo na, sabi ni Gigi, no? Alam mo, karma mo yan, Blair, sa mga nangyayari sa inyo, sabi ng tao, no? Alam mo, totoo si Gigi, hindi naman gagantihan kung walang dahilan. Ikaw ang nagpasimuno, Blair, sabi ng mga tao. Pero tulungan siya, no? Sabi ni Blair, hindi totoo yan. Kinuha niya yung malaking microphone, hinampas niya kay Gigi. Violente siya eh. Tapos, bago pa man niya tuluyan nasaktan ng gusto si Gigi, inawat na siya ng mga bodyguards ito. Sabi ng reporter, medic please, medic. Umiiyak si Gigi at masakit yung kanyang kaliwang braso dahil natamaan eh. Diba, napuruhan. Samantalang itong si Blair isinugod agad sa presinto dahil nga marami siyang kaso na kakaharapin ngayon at yung problema nga ito ni Allison, kaya nainis siya. Sabi ni Allison, paparating na yung lawyer mo. So ito na nga, Blair, bakit mo kasi ginawa yun? Bigla ka na lamang sumusugod. Alam mo naman na mainit ka ngayon sa mga tao. Pinapalabas mo lang na talagang totoo yung accusation sa'yo. Sabi naman ni Blair, no, hindi na talaga ako nakapagtimpi eh. Talagang hindi ko na talaga natiis kaya sinugod ko siya. Ngayon dumating yung kanyang lawyer, sabi, may mga 3 kasong isinampas sa'yo, ang defamation, prostrated homicide at physical injury. Grabe, ang bibigat nito, mga kapuso. Nako, paano kaya itong malulusutan ni Blair? Kaya kinabahan siya, sabi ni Allison, paano mo itong malulusutan, Blair? Ngayon, gabi na. Pinuntahan agad ni Attorney Eric si Gigi. Kamusta ka na, Gigi? Masakit pa ba yung braso mo? Ito, medyo masakit naman. Pero salamat sa pag-aalala. Sabi naman ni Attorney Eric, nandito ako para sabihin na rin sa'yo na malapit na nating masampahan ng kaso ang Elite Squad. Pati na yung Blair na yan. Malakas ang laban natin laban kay Blair. Kaya sigurado, makukulong na talaga siya, sinabi niya. Ito talagang gusto mangyari ni Gigi. Tuluyan na nga makulong itong si Blair. Samantala, nagkausap-usap ang mga babae ng Elite Squad kasama yung attorney. Mabigat talaga yung kaso niya. Sabi niya, hindi ako pwede makulong. Riley, tulungan mo naman ako na kausapin si Magnus para piyansahan ako. Hindi ka matutulungan ni Magnus kasi nasa siya ngayon. Nasa provincial intervention siya ngayon. At saka kapag humingi ka ng tulong sa kanya, lalong magagalit yun at hindi ka niya matutulungan. Baka nga ipakulong ka pa sa ginawa mo. Napaka-unfair talaga ng Magnus na yan. Sabi naman nung attorney, nirequest niya na magpi-please siya ng insanity. Pumalag dito si Blair, sabi niya, no, hindi ako nababaliw. Sabi naman ni Allison, oh, magandang idea to, Blair. Dapat gawin mo na to. Palalabasin lang natin na kunwari, nadala ka sa sitwasyon sa mga nangyari sa hidwaan ninyo ni Gigi. Kaya kumbaga nabaliw ka. Kaya hindi mo sinasadya yung nangyari. O sabi naman ni Riley, wala kang choice ngayon, Blair. Kaya mabuti pa, gawin mo na yung baliw-baliwan acting mo. Kasi yan lang ang makakapagligtas sa'yo sa sitwasyon mo ngayon. So ito na nga, hindi na nga mapakalitong si Gigi kasi nga ang tagal-tagal dumating ni Attorney Eric para ibalita kung ano nga bang nangyari kay Blair kasi hindi siya talaga mapakali. Mapapanatag ng isipan niya kapag nakita niya na nasa presinto na nga si Blair. Ngunit sabi ni Donna, kumalma ka nga, Beshi. Ikaw naman napaka-okay mo, hindi ka makapaghintay eh. Dumating na nga si Attorney Eric, sabi niya, mukhang malabo na nga mangyari ito. Bakit? Hindi ba sobrang lakas ng laban natin sa kanya? Oo, may ebidensya nga tayo. Pero pinalabas ni Blair na siya yung nababaliw lang. Nagawa niya yung pangyayaring yun dahil sa kakaisip ng mga problema. So sabi ni Gigi, maling desisyon ang ginawa niya. Lalo niya lang pinapahamak ang sarili niya. Yun. Naalala ni Gigi yung mga panahon na nilait-lait siya ng mga babae ng Elite Squad nung nasa mental facility siya. Kaya ngayon tinawagan niya yung isa niyang tauhan na
mismong yung babae, no, na magpanggap bilang nurse para ito yung mismong lookout sa loob ng mental facility para kay Blair. Samantalang dinalaw ni Allison itong si Blair para nga bigyan nga ng cellphone. Natatakot siya kasi nga meron dong isang balo na lumapit sa kanya, tinitigan siya, nagandaan sa kanya, kaya hinawakan yung buhok. Napaka-arte nito ni Allison. Grabe, nakakatakot dito, natatakot ako dito Sabi naman ni Blair, mas okay na to dito, no? Yung nasa loob ako ng mental facility kaysa na may nasa kulungan ako. At least dito safe ako. So niloloko-loko yung mga baliw, sabi niya, sasaktan niyo ako? Hindi ko kayo bibigyan ng Christmas gift. O sige na, Chupil, umalis na kayo. So nagkausap-usap sila. Sabi naman ni Blair, nakausap ko na rin yung psychiatrist ko at sabi niya 1 or 2 weeks lalabas na rin ako ng mental facility na to at parang walang nangyari. O diba? Ang galing. So ibinigay na nga ni Allison yung cellphone. Sabi niya, paano? Alis na ako dito. Grabe, nakakatakot sa lugar na to. Hindi ko na kaya. Paano, ingat ka. Yun. Dinala niya ng cellphone para nga naman magkaroon ng access itong si Blair. Hindi siya maboring. Ngayon habang siya nag-cellphone, kinonfiscate nung nurse, yung babae nagpanggap ng nurse. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Akin na yung cellphone ko. Bawal yung dito Alam mo, sasabihin ko na ang totoo. Hindi naman talaga ako nurse dito Tauhan lang ako ni Ma'am Gigi Robles saka ni Ma'am Sofia. Pinadala nila ako dito para bantayan ka. Ano, papalag ka? So alam mo na ang mangyayari sa'yo dito. Alam mo na. Sabi niya, no? Kaya umalis ito. At wala na nga nagawa si Blair kundi magmaktol na parang bata. Napaupo na lamang siya sa sobrang inis. Buti nga sa'yo. Ayan. Samantala, eto na. Nagkausap na ngayon mag-best friend sina Donna saka si Gigi.